not cooperating, we're not coordinating, and we're not giving any information that was elicited from the Quadcom hearings. Hindi miyembro ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. Ito ang dahilan ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, kaya hindi makikipagtulungan ang komite sa ICC. Kaugnay ito ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsasagawa ng investigasyon ng 4 House panels sa umani extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Sakali namang ipasabpina ng ICC ang mga ebidensyang nakalap ng Quadcom, ang sagot ni Congressman Barbers. Well, no. We cannot be subjected to a subpoena. Maybe they can coordinate with the national government, perhaps with our DOJ. Kasi all these records are already public because these are all recorded in all the social media platforms. Sa kasalukuyan, wala pang pakikipag-ugnayan ng ICC sa Quadcom. Kung ang kongresista naman ang tatanungin, pabor itong bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute o founding treaty ng ICC. Samantala, iginiit naman ng Rise Up for Life and Rights, isa sa mga complainants sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi dapat pagbigyan ng ICC sakaling humiling ng interim release ang kampo ng dating Pangulo. Ayon sa grupo, malinaw na nagpapatuloy ang banta sa pamilya at kaanak ng mga biktima ng drug war killings ng Duterte Hate Network sa pamamagitan ng online bashers. Dapat din anilang mapigilan ang pagbalik sa Pilipinas ni Duterte dahil sa posibilidad ng pagiganti nito. Ipinapakitaan nila ito sa record ng panghihikayat nito sa mga taong maghasik ng karahasan. Kabilang sa mga legal na hakbang na maaaring gawin ng kampo ni Duterte ang isang petisyon para sa interim release nito. Sa pamamagitan nito, maaaring mapalaya sa kulungan ng dating Pangulo habang naghihintay ng muling pagharap sa pre-trial chamber para sa confirmation of charges laban sa kanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.